Justice Secretary Crispin Rimbulla announced the creation of a special task force under the DOJ following po yung discovery ng at least 3 ghost flood control projects in Bulacan. Is this a separate separate task force from the President's Independent Commission? Hindi po ba mag-overlap or magkaroon man ng conflict with the probe ng ICI? Thank you. Ang ICI po ay binigyan po ng kapangyarihan upang makipag-collaborate, upang tawagin ang anumang ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong sa pag-iimbestiga. Kasama na rin po dyan ang NBI at ang iba pong mga law enforcement agencies. At ang gagawin po ng DOJ ay hindi naman po sila gagawa na maaaring kumontra o mag-overlap sa adhikain at misyon ng ICI. Malamang at maaari nating masabi ang gagawin pong task force nito ay para mapabilis ang mga nauna nilang naimbestigahan. Kung meron na po sila mga naimbestigahan noon, maaari na po sila agad magsampa ng kaso at hindi naman po ito tututulan ng ICI. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, lihis lang ng konti. Transportation Acting Secretary Lopez ordered officials of the Department of Transportation to use public transportation at least once a week. Approve po ba ito sa Malacanang, and should this also be applied to other agencies to help reduce the number of private vehicles on the road? Salamat po. Kung ano man po ang magiging polisiya ng anumang departamento, kung ito naman po ay reasonable at hindi po nalalabag ang karapatang pantao, hindi po iyan hahadlangan ng Pangulo. At maganda lang po ang magiging adhikain nito para kung sino man po ang mga public officials natin ay talaga maranasan na kung ano ang naranasan ng mga pangkaraniwang mananakay. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, good morning, Yusek. Doon po sa statement ni President yesterday that police will intervene in case of violence, may we have the palace's reaction on Bayan Muna's reaction dito po na the President should not dictate how people should express their rage amid large-scale corruption and that the President's focus should be on flood control and not protest control? Ang pagsasabi po ba ng Pangulo na ang pagpoprotesta ay maging peaceful at hindi nalalabag ng anumang batas? Yan po ba ay isang pagdidikta? At lumalabas po ba na ang Pangulo ay isa ng diktador? Kung siya ay makikiusap sa mga magpoprotesta na hindi gawing ganun kagulo ang pagiging protesta, kung lalo na't ito'y lalabag sa batas. Kung magkakaroon po ng gulo, hindi po ibig sabihin niya na hindi po papasok ang mga law enforcement agencies kung may maaapektuhan naman po mga inosente. So, obligasyon po at trabaho po ng mga police officers ng anumang law enforcement agencies na ipatupad ang peace and order kahit po may mga pagpaprotesta. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we just get the palace on House Bill 4453, which seeks to provide contempt powers for ICI? Kasi ma'am, di ba initially wala tayong contempt powers? Gusto po nila magkaroon ng contempt powers ang ICI because they're saying that the President's EO was just a start and the Commission is not powerful enough daw po. Ang sabi po ng Pangulo, ito'y fact-finding commission. So, di po kinakailangan talaga po na magkaroon ng power na mag-punish dun sa mga taong hindi dadalo. Pero, kung iyon po ay ibibigay sa Independent Commission ng mga mambabatas, maganda po siyang suggestion. At yan po ay welcome na welcome po sa Pangulo. Ma'am, they're also calling for the President to certify din as urgent. Ano po kaya ang magiging move ng Presidente dito? Kung maganda po ang nilalaman ng bill, makakaasa po tayo sa Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon na ba? Budget? Opo. Kasi, ano to lagi, di ba? Business. Sige po, ma'am. Itanong ko na lang din po. Yung sa, meron na po bang budget po yung IC? Sabi na nga ba? Okay.
Budget ng ICI po. Okay. Nakalagay naman din po sa EO kung saan po manggagaling, di po ba, ang budget. Pero specifically, tinanong na po natin din ang DBM patungkol po dyan. Dahil talagang ito'y matatanong kung saan manggagaling ang budget. Ang MOOE po, ang Maintenance and Other Operating Expenses at ang Capital Outlay, ay manggagaling po sa Contingency Fund dahil ito po ay bagong tatag na opisina. At ang mga personal services naman po ay manggagaling sa Miscellaneous Personal Benefits Fund. At iumpisahan na rin po malaman kung magkano ang budget kapag po naibigay na rin po ang organizational structure na aaprubahan po ng Executive Director ng ICI. Okay? Ma'am, tanong ko lang po, follow-up lang. Meron na po bang na-mention sa Malacanang yung ICI kung may na-appoint na rin silang executive director? Magpupulong pa lang po sila. So most probably within this week ay meron na po. Thank you po. Salamat po. Last two question. Next question is from Tina Maralit, Manila Times. Ma'am, balikan ko lang po yung tanong ni Eden kanina in relation to that question. Ano pong reaksyon o komento ng palasyo dun sa calls of some party sa military and the police to withdraw their support from the president amid the corruption mess? Meron ba? Meron ba? Nag-react din po yung AFP that wag daw silang gamitin sa pamumulitik. Okay. Kasi para makumpleto natin, no? So, ang sabi ng AFP ay wag silang gamitin sa pamumulitika. Tama naman po. Ito pong pagpoprotesta po ay Para attention away from ulitin natin tactic siya para malayo sa issue ng korupsyon, yung attention po ng publiko. yung protesta. Yung sinasabi pong destabilization. Wala tayong makitang ganung klaseng connection. Hindi ko makita yung connection. Ulitin natin, ba't saan ito nagsimula? Nanawagan ng Pangulo sa SONA pa lang. Ang sabi niya, mahiya naman kayo. At ngayon ay nagtutuloy-tuloy ang pag-iimbestiga tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Hindi lang dyan, magtatapos yan. May mga infrastructure pa na mga issues. So, wala tayong nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ng administrasyon mismo at mismo ng AFP at PNP gamitin itong damdamin ng tao, sentimiento ng tao ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno. Thank you, ma'am. Last question, Christian Yusores, DZMM Teleradyo. Good morning po, Yusek. Kahapon po in-announce ng Pangulo yung pagbabalik ng acceptance rule ng mga LGU sa mga infra projects. How can the government ensure na hindi masasubject sa any anomalous transactions or deals ng mga LGU and agencies yung pagbabalik ng rule? Meron po bang inilatag na specific measures or guidelines ng Presidente para hindi po ma-influensyahan ng mga contractors or kung sino pong mga officials yung mga LGUs na mag-a-approve ng mga bagong infra projects? Thank you. Alam mo, kahit na marami tayong batas, kahit yung namumuno natin ay matino at ayaw ng korupsyon. Kung ang mga nasa ilalim ay walang kadala-dala na gumawa ng krimen, tayo na mismong taong bayan ang magpaalala sa mga politiko na walang ginawa kundi magpayaman. Hindi lahat.
tayo na lagi, taong bayan na, ang lagi magpaalala sa kanila. Nang sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. That is the last question, Yusek. Thank you. Thank you, JM. Walang iniwan, walang isinasantabi, at walang pinababayaan. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng St. Bart's Southville Heights Resettlement Site sa San Pablo, Laguna. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 1,099 housing units para sa mga pamilyang na-displaced dahil sa ongoing construction ng PNR South Long Haul Project. Ang mga bagong tayong bahay ay kabilang sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino program na naglalayong magpatayo ng maayos, abot-kaya at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Nananawagan naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente ng St. Bart's na panatilihing malinis, ligtas at maayos ang kanilang lugar bilang hakbang tungo sa inaasam na bagong Pilipinas. Sa kabilang dako, pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng City Core Solar 1 power plant sa bayan ng Tuy sa Batangas. Ito ang kauna-unang hybrid agro-solar and battery storage system sa bansa na maaaring ipagmalaki ng bagong Pilipino sa buong mundo. Ang pagbubukas ng planta ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na isulong pa ang clean and renewable energy sa Pilipinas. Ang nasabing power plant ay may sapat na kakayahan para mag-supply ng kuryente sa 158,000 households. At dahil renewable energy ang gamit ng pasilidad, kaya rin itong bawasan ng 265,000 tons ang annual carbon dioxide emissions ng planta. Mas malinis na hangin, mas ligtas na kapaligiran. Iyan ang nais ng Pangulo para sa mga mamamayan. Dahil kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Dito sa Batangas, pinapakita natin sa buong mundo na ang solar power ang daang tungo sa isang pangmatagalan at malinis na paraan ng pagbibigay liwanag sa ating mga tahanan at industriya. Makakatiyak kayo na ang inyong pamahalaan ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang makabuo ng mas malinis na enerhiya ng pagbibigay ng liwanag sa ating bagong Pilipinas. At bago tayo magtapos, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng administrasyon na pagtibayan ng creative sector bilang pangunahing takapag-angat ng kultura, ekonomiya at national pride. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at ng First Family ang official launch ng responsableng panunood tungo sa bagong Pilipinas. Ang Tara Nood Tayo campaign ay naglalayong itaguyod ang responsible viewing at palakasin ang television and film industry sa bansa. Ipinagbubunyi rin ng kampanya ang mayamang talento ng mga Pilipino, talents, producers, directors, cinema, operators at distributors. Sa kanyang mensahe sa nasabing infomercial, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na kaisa ng taong bayan ang First Family at ang pamahalaan sa pagtangkilik sa pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dapat lamang ipagbalaki ng bagong Pilipino ang kwentong Pilipino. Sa bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Nanonood tayo ng mga programa at pelikula dahil ayaw nating nagpapahuli sa balita at kwentuhan. Invested tayo sa mga karakter na pinapanood natin na parang mga tunay na tao sa totoong buhay. Ang telebisyon at ang mga sinihan ay nagsisilbi ring pangalawa nating tahanan. More than just the memory of a happy story, we have invested ourselves in the characters of our TV shows and movies. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya,
at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon dahil ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino. Bagong Pilipino. Tara, nood tayo. O paano? Tara, nood tayo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.